Sa sandaling iyon, ang natalong kawan ng mga espada ay tila nagalit at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake sa mga tagapaglinang. Nang makita ito, malamig na umungol si Kung Yuan at nagpadala ng sunod-sunod na mga bakas ng palad, pagkatapos ay bumaling sa natitirang mga tagapaglinang at nag-utos, ano pa ang hinihintay? Ninyo, sumalakay habang mainit pa ang bakal. Harangan ninyo ang paglipag ng 7 bituin. Ang mga tagapaglinang na nakatayo sa labas, nang makita ang kumikinang na mga lumilipad na espada sa lupa at kung paano hinaharangan ni na Kung Yuan at ng iba pa ang kawan, ay nasabik at sumugod sa lugar ng paglipag ng 7 bituin. Ito ay isang antas lupa. Sigaw ng isang tao ng may kagalakan. Sumugod din tayo. Maraming tagapaglinang, nang makitang may kumuha ng sandata ng antas lupa sa lugar ng paglipag ng 7 bituin, ang nabaliw sa kagalakan, naganap na walang kamalayan sa panganib na kanilang kinakaharap. Malamig na umungol muli si Kung Yuan, binawi ang kanyang mga bakas ng palad, at nawala ang malinaw na salamin na plataporma, na nagdulot ng malaking paghina sa kapangyarihan ng mga tagapaglinang. Ang kalangitan na puno ng mga lumilipad na espada ay sumugod sa mga tagapaglinang sa lupa, walang awang tinutusok ang kanilang mga katawan sa isang madugong tanawin. Ang mga tagapaglinang na nakatayo sa labas ay ganap na natigilan, lalo na ang mga nasa lugar ng paglipag ng 7 bituin, na halos naging pugad ng mga bubuyog sa kawan. Ibinabaling ni Ciu Honor ang kanyang ulo, tinatakpan ang kanyang mukha, hindi na kayang panoorin pa. Kalmadong pinanood ni Lasho ang eksena, ang kanyang mga alaala at karanasan bilang Jitian daw ay nagpamanhid sa kanya sa gayong mga tanawin. Ang alo ng pag-atake na ito ay kumitil ng mahigit 30 tagapaglinang, na nag-iwan sa mga nakaligtas na tagapaglinang na tumakas ng magulo, na lahat ay natatakpan ng mga sugat. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Galit na tanong ng isang tao kay Kung Yuan. Humajijek si Kung Yuan, pinagsama ang kanyang mga kamay, at sinabi, mataba, upang makuha ang demonyong espada, kailangang pakainin ang 7 bituin. Ang gawaing ito ay nangangailangan ng mga sakripisyo. Pinupuri ko ang kanilang katapangan, at kapag bumalik ako sa dakilang walang bisa na templo, tiyak na magsasagawa ako ng mga ritual para sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga aksyon ni Kung Yuan ay nagdulot ng galit sa karamihan, ngunit nanatili siyang walang pakialam. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, dahil pinalampas ninyo ito, huwag ninyo akong sisihin. Habang pinakakain ng dugo ang paglipag ng 7 bituin, lumaki ang enerhiya nito. Patuloy na kumakalat ang mga singsing ng liwanag, na may dumadaloy na dugo sa mga pattern, nagkakadugtong na parang mga ugat, at dumadaloy ang enerhiya sa kabuuan. Darating na ang porma sayon ng 7 ganap. Lumapag na ang 7 bituin at aktibo na ngayon. Huli na para makalabas. Ano ang gagawin natin? Nakatatanda. Nanatiling tahimik si Lasho, walang ekspresyon na pinapanood ang mga tagapaglinang na tumatakas. Biglang sumigaw ang isang tao, tumakbo kayo ng mabilis. Sinulyapan ni Kung Yuan ang 7 bituin sa lupa at ang nagwawalang kawan ng mga espada sa kalangitan, at malamig na umawit, mataba. Ang mga sound wave ay lumabas, na nagdulot sa mga may mas mahinang paglilinang na maramdaman ang kanilang mga anit na manggati at ang kanilang dugo na kumulo. Sumigaw ng malakas ang isang taong hindi na matiis, Kung Yuan. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ang ekspresyon ni Kung Yuan ay naging labis na mapanglo. Kayo ay magiging bahagi ng libingan ng espada, kayo ay magsasama sa espada. Sino ang makapag-iisip na ang gayong kagalang-galang na monghe ay magiging gayon na lamang kasama at walang awa? Ang mga lumilipad na espada ay tumusok sa lahat ng mga tagapaglinang na parang malakas na buhos ng ulan, ang mga espada ay walang awang umaatake. Lumaki ang lugar ng 7 bituin, na tinatakpan ng buong lapida. Ang mga lumilipad na espada ay hindi na umiikot sa lapida kundi naglalayong kitilin ang buhay ng lahat. Sa sandaling iyon, isang lumilipad na espada ang bumulusok. Patungo kay Lasho. Haharangan ko ito, sigaw ni Jiang Aijian. Umismid si Ciu Honor, hindi kailangan ng aking Panginoon ang iyong proteksyon. Walang pakialam si Lasho sa mga palitan na ito, ang kanilang sulok ay protektado mula sa karamihan ng mga lumilipad na espada. Bukod dito, si Lasho mismo ay may paglilinang ng Divine Court Realm, at kayang harapin ang mga atake ng ganitong kalakihan.
Gayunpaman, nahirapan ang mga tagapaglinang mula sa 4 na dakilang pintuan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili dahil sila ang unang tinarget ng kawan ng espada. Samantala, nagsimulang manginig ang lapida. Nang makita ito, matagumpay na tumawa si Kung Yuan, dumating na ang aking pagkakataon. Tumapak siya sa lupa, umiiwas sa kawan ng espada, at isang madilim na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, lumitaw siya sa ibabaw ng lapida at mariing bumagsak ang kanyang palad. Boom! Tumama ang madilim na enerhiya sa malaking lapida, na lumikha ng mga bitik, at umilo ang mga inscription dito. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Jiang Aijian, kaya ang demonyong espada ay nasa loob ng lapida. Tumayo si Kung Yuan sa ibabaw ng malaking lapida, nakatingin sa lahat. Habang marahas na inaatake ng kawan ng espada ang ibang mga tagapaglinang, nanatili siyang ganap na ligtas. Nang mapansin ni Lasho ang madilim na enerhiya na nagmumula kay Kung Yuan, nagpadala siya ng mensahe, Demon Zen. Ang huling nagsanay ng Demon Zen ay si Zhuo Zhenchen ng sekta ng pagpatay sa demonyo, at siya rin ang tanging nakamit ang primordial spirit gamit ang Demon Zen. Agad na napansin ni Kung Yuan ang matandang lalaki sa tabi ni Jiang Aijian. Ang gayong pagpapadala ay hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Hindi pa nakikilala ni Kung Yuan si Lasho, at sa madilim na ilaw, mas malamang na hindi niya makilala si Lasho. Umiling siya at tumawa ng malakas, ang maliit na Zhuo Zhenchen ay hindi karapat-dapat banggitin kasabay ko. Nagsasanay ako ng parehong Zen at Demon Zen, ang pinakamataas sa buong kasaysayan. Bahagyang sumimangot si Lasho, hinimas ang kanyang balbas at nagsalita. Gusto ng matandang lalaki na makita kung paano mo masisira ang porma sayon ng 7 ganap. Pagkarinig nito, nakaramdam ng panginginig si Kung Yuan sa kanyang puso. Kung si Jiang Aijian lamang, hindi siya mag-aalala, ngunit ang biglaang paglitaw ng dalubhasang ito sa pagpapadala ay nagpaingat sa kanya. Nag-iisip na umani ng pakinabang ng isang mangingisda. Upang masira ang selyo sa demonyong espada gamit ang porma sayo ng 7 bituin, nagpasya si Kung Yuan na isakripisyo ang lahat ng mga tagapaglinang na naruroon sa pamamagitan ng dugo. Bumukas na ang 7 bituin. Mangyaring, mga tagapagtaguyod, umalis na kayo. Amitabha, habang bumabagsak ang kanyang boses, umikot ang mga kwintas ng panalangin sa kanyang leeg, na naglalabas ng isang matinding liwanag. Ang mga kwintas ng Buddha ni Kung Yuan ay nagsimulang mabilis na bumulusok patungo sa mga nakapalibot na tagapaglinang. Ang mga kwintas ng Buddha ay isang napaka-espesyal na sandata, na magagamit hindi lamang bilang mga nakatagong sandata kundi pati na rin para sa pagtatanggol sa sarili. Marami silang gamit at nangangailangan ng mataas na paglilinang mula sa gumagamit, hindi tulad ng mga espada na nangangailangan lamang ng isa upang perpektuhin ang nakakasakit na pamamaraan. Bumulusok ang mga kwintas, na bumubuo ng ilang itim na bulalakaw sa madilim na espasyo. Dahil hindi mapigilan ang sarili, hinugot ni Jiang Aijian ang kanyang espada ng Dragon Roar. Gumalaw din si Ciu Honor, gustong humakbang pasulong. Mabilis siyang pinigilan ni Lasho, pabayaan mo muna siya, kung susugod ka rin, kailangan ko bang umasa sa walang silbing Qinjun na iyon para sa aking kaligtasan? Kumislap ang figure ni Jiang Aijian, na lumilikha ng maraming imahe sa hangin. Lumipad ang gininto ang malakas na enerhiya ng espada, direktang tumama sa paparating na mga kwintas ng Buddha. Walang tigil ang ingay ng banggaan. Tila inasahan na ito ni Monghe Kung Yuan at bumaling ang kanyang tingin sa espada ng Dragon Roar sa kamay ni Jiang Aijian, na nagpapakita ng bahagyang paghanga, magandang espada. Bahagyang ngumiti si Jiang Aijian at pumailan lang patungo kay Kung Yuan. Bahagyang tumapot si Kung Yuan sa kanyang paa, umaakyat ng diretsyo, ang kanyang katawan ay tila nahahati sa itaas at ibaba, ang ibabang bahagi ay nalubog sa kadiliman, ang itaas na bahagi ay naliligo sa liwanag. Dobleng Zen, sigaw ng isang tao, Diyos ko, sino mang may kaunting kaalaman sa paglilinang ay alam na hindi naghahalo ang tubig at apoy, hindi maaaring magsama ang yin at yang, gayunpaman pinamamahalaan ni Kung Yuan ng dakilang walang bisa na templo na pag-isahin ang Dobleng Zen. Anong hindi ka pani-pani walang talento? Ito ang sinasabing banal na kasanayan, ang pagkakaisa ng Dobleng Zen.
Malaki ang inunlad ng paglilinang ni Kung Yuan ng dakilang walang bisa na templo sa kanyang paglayo, at tila talagang malaki ang kanyang inunlad. Namangha ang karamihan habang pinapanood si Kung Yuan, nag-uusap, hindi nakapagtataka na sapat ang kumpiyansa ng monghe upang hamunin ang banal na altar, dahil nilinang niya ang dobleng Zen. Kahit na dumating ang mga pinuno ng mga pangunahing sekta, hindi nila siya makakayanan. Maliban na lamang kung kikilos ang matandang demonyo ng Evil Sky Pavilion, malaki ang inunlad ng paglilinang ni Kung Yuan, ngunit hindi pa rin siya nangangahas na mag-higanti sa Evil Sky Pavilion, marahil ang matandang demonyo lamang ang makapagpipigil sa kanya. Sa kasamaang palad, ito ang libingan ng espada, paano posibleng makarating dito ang matandang demonyo? Kakaiba na kahit ang mga pangunahing orthodox na sekta ay umaasa sa Evil Sky Pavilion, lalo na ang mas maliliit na sekta at paaralan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang ginintoang selyo ng determinasyon sa itaas na bahagi ng katawan ni Kung Yuan, at isang madilim na selyo ng determinasyon ang lumitaw sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang dalawang selyo ng determinasyon ay nagpatong sa isa't isa, umiikot habang mabilis nilang nilulukob ang papalapit na si Jiang Aijian. Bumuhos ang paghawak ng espada ni Jiang Aijian, hindi mabilang na mga after-image ang tumutusok sa selyo ng determinasyon. Gayunpaman, sumigaw ng malakas si Kung Yuan, at ang dalawahang selyo ng determinasyon ay biglang lumawak na parang bukal, na nagtulak kay Jiang Aijian na umatras. Umiiwas ako, dahil napagtanto ni Jiang Aijian na labis na mabigat ang kakayahan ng matandang monghe sa pagtatanggol, nagpasya siyang pansamantalang iwasan ang kanyang matalim na gilid. Ang dalawahang selyo ng determinasyon ay lumawak at kumipot, humigpit at lumuwag, na parang paulit-ulit na isinagawa ng milyon-milyong beses, mabilis na nag-cross patungo kay Jiang Aijian. Nagmamadaling inilagay ni Jiang Aijian ang kanyang espada ng Dragon Roar sa harap niya, ngunit tinamaan pa rin siya ng dalawahang selyo ng determinasyon, na nagpalipad sa kanya paatros. Aray, saluhin ninyo ako! Bumagsak si Jiang Aijian sa lupa, magulo ang kanyang itsura dahil sa impact, masakit ang buong katawan niya. Kung hindi dahil sa kanyang proteksyon na malakas na enerhiya na sumipsap sa karamihan ng puwersa, malubhang nasugatan sana siya ng dalawahang selyo ng determinasyon. Nang makita ito, umismid si Ciu Honor ng may pagtawa, nararapat lang sa kanya. Nagpatuloy si Kung Yuan na lumutang sa ibabaw ng lapida, nasisiyahan sa kung paano naitaboy ng kanyang selyo ng determinasyon si Jiang Aijian. Gayunpaman, hindi doon natapos ang kanyang atake, ang mga kwintas ng Buddha na nakakalat sa paligid ay muling kumislap, na naglalabas ng malamig na ningning. Pwede ba talagang gumana ito? Nanlaki ang mga mata ni Jiang Aijian at nagmamadaling tumalikod upang umatras, sumimangot si Ciu Honor at sinabi, tuloy, paulit-ulit na ikinaway ni Jiang Aijian ang kanyang mga kamay. Hindi ko siya kayang labanan, sinubukan ko na ang lahat ng aking makakaya, wala talaga siya sa liga ko. Malinaw sa sinumang mapagmasid na tao na hindi ibinuhos ni Jiang Aijian ang lahat ng kanyang lakas. Hindi man lang niya ginamit ang kanyang avatar, paano yun maituturing na pagsubok sa kanyang makakaya? Hindi ngayon ang panahon para pangalagaan ang sariling buhay. Sa sandaling iyon, 3 Buddha beads ang muling bumulusok patungo sa kanila. Malamig na bumuga ng hangin si Ciu Honor, pinadadaloy ang kanyang malakas na puwersa sa harap, at direktang inilihis ang mga beads palayo. Bahagyang tumawa si Jiang Aijian, ang mungheng ito ay hindi ordinaryong kalaban. Ang kanyang determination seal ay kayang harangin ang aking Dragon Roar Sword, marahil ang nakatatanda lamang ang makakaharap sa kanya. Mukhang hindi kumbinsido si Ciu Honor, sabik ang kanyang ekspresyon na subukan. Bagamat alam ni Lasho na maraming kayamanan si Ciu Honor para sa depensa sa sarili, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa. Tunay nga, hindi ibinigay ni Jiang Aijian ang lahat, ngunit mula sa maikling enkwentro, halata na ang kakayahan ni Kung Yuan ay malayong maging ordinaryo. Ang matandang mungheng ito ay marami pang nakatagong alas, at kung sakaling samantalahin niya ang pagkakataong umatake ng may matinding lakas, maaari itong magdulot ng sakuna.